Ang hypersonic quarter-horse jet ng Hermes ay maaaring ang jet lamang ng hinaharap posibleng magretiro maging ang jet ng hinaharap ni Lockheed Martin, ang hypersonic SR-72, bago ito sumikat. Ang quarter-horse ay nasira ang mga bagong lugar at ang United States Air Force ay higit na humanga. Kaya't ginawaran nila ang kumpanya ng startup ng $60 million na kontrata para sa pagsubok sa paglipad sa quarter-horse. Ang quarter-horse ay tinatayang maglalakbay sa Mach 5 na bilis 12 beses ang bilis ng tunog sa isang pagtakbo at batay sa turbine-based combined cycle TBCC engine na pinagsasama ang isang supersonic turbojet engine na may scramjet na isang supersonic combustion ramjet engine. Ang pagsasaayos ng engine na ito ay nangangahulugan na ang quarter-horse ay gaganap ng walang kahirap-hirap sa anumang bilis. Ito man ay ang medyo mababang komersyal na bilis ng airline ngayon o sa hypersonic na bilis na mag-iiwan ng kahit na mga fighter jet sa alikabok. Tandaan na ang Hermes at ang United States Air Force ay hindi lang naglalasing sa hypersonic na bilis upang magkaroon ng isa pang hindi natutupad na hypersonic na konsepto sa kanilang fleet. Maaring aktwal na ipakilala ng quarter-horse ang mundo sa mga bagong commercial at military defense flight at maaaring nakasakay pa si Lockheed Martin upang tumulong sa pagbuo ng SR-72. Pagkatapos ng lahat, gumanap ang Lockheed Martin ang kanilang bahagi sa hypersonic flight development particular sa SR-71 Blackbird na nagretiro noong 1998 mula sa US Air Force at 1999 mula sa NASA. Pagkatapos ng matagumpay na 3 taong pananatili sa serbisyo. SR-71, ang Blackbird ay nakapaglakbay sa pinakamabilis na bilis ng Mach 3 na naging kwalipikado bilang isang hypersonic jet. Hindi bababa sa bago ang Mach 5 ay naging benchmark para sa hypersonic na bilis. Ang Lockheed Martin sa pamamagitan ng maalamat nitong Skunk Works Division ay nagpakilala sa mundo sa SR-71 noong Enero 1966 kahit na ang pinakaunang paglipad ng sasakyang panghimpapawid ay aktwal na naganap 2 taon na ang nakalilipas noong 1964. Upang maunawaan ang kahalagahan ng paglalahad na ito, dapat kilalanin ang panahon kung saan lumitaw ang SR-71, ang kasagsagan ng Cold War. Ang pagtitipon at pag-iingat ay kritikal sa panahon ng pag-iingat ng Cold War. Seguridad bilang mga sandatang nuclear mismo. Ang SR-71 na kalaunan ay tinawag na Blackbird ay hindi lamang isa pang eroplano, ito ay isang simbolo ng teknolohikal na superioridad ng Amerika at isang matapang na tugon sa mga pagsulong ng Soviet sa mga sistema ng radar at mga depensa ng missile. Ang SR-71 ay ang paghantong ng isang lihim na programa sa pagpapaunlad sa loob ng Lockheed's Skunk Works, isang dibisyon na itinatag sa prinsipyo ng mabilis makabagong at mataas na uri ng disenyo ng aerospace. Sa pangunguna ng visionary engineer na si Clarence Kelly Johnson, naihatid na ng Skunk Works ang U-2 spy plane noong 1950s na napatunayang napakahalaga sa panahon ng mga reconnaissance mission sa Soviet Union at Cuba. Gayunpaman, noong unang bahagi ng 1960s, ang U-2 ay naging mas mahina sa mga surface-to-air missiles SAM at advanced na radar detection. Ang kasumpa-sumpa noong 1960 na pagbagsak ng U-2 ni Francis Gary Powers sa airspace ng Soviet ay binibigyang diin ang agarang pangangailangan para sa isang sasakyang panghimpapawid na maaaring lumipad ng mas mataas, mas mabilis at may higit na kakayahang mabuhay kaysa sa anumang umiiral. Ipasok ang SR-71. Opisyal na itinalaga bilang SR-71 Strategic Reconnaissance na sasakyang panghimpapawid. Ito ay ididisenyo upang malampasan ang anumang banta. May kakayahang mapanatili ang bilis ng higit sa Mach 3.2, higit sa 200 milya kada oras at tumatakbo sa mga taas na lampas sa Homsfeld ni Dumber-Vrens talampakan ng Blackbird ay mahalagang hindi nahawakan ng mga manlalaban at missile ng kaaway noong panahon nito. Sa katunayan, sa buong serbisyo ng pagpapatakbo nito,
Wala ni isang SR-71 ang nawala sa pagalit na apoy, bagamat 12 dosenang mga surface-to-air missiles ang inilunsad sa walang saysay na mga pagtatangka na barili nito. Ang naging dahilan ng pagiging revolusyonaryo ng SR-71 ay hindi lamang ang bilis at taas nito, kundi pati na rin ang mga makabagong teknolohiya na isinama sa disenyo nito. Ang makinis at itim na fuselage nito na pinahira ng mga materyales na sumisipsip ng radar at pintura na nakakawala ng init ay nakatulong na bawasan ang cross-section ng radar nito na ginagawa itong isang maagang halimbawa ng stealth na disenyo bago pa man naging pangunahing konsepto ang stealth. Ang titanium-intensive na istruktura nagsasaalang-alang ng halos Air-Modern 5% ng airframe ay isa pang tagumpay. Sa matagal na bilis ng Mach 3, ang aerodynamic friction ay nagdulot ng matinding init na may mga bahagi ng sasakyang panghimpapawid na umaabot sa higit sa 600 degrees Fahrenheit. Ang maginoo na mga aluminyo na haluang metal ay lumambot o natunaw, kaya pinasimunuan ng mga inhinyero ng Lockheed ang mga bagong pamamaraan sa paggawa, pag-welding at pag-assemble ng titanium sa hindi pa nagagawang sukat. Nangangailangan ito hindi lamang ng katalinuhan sa pag-inhinyero, kundi pati na rin ng matalinong pagkuha ng mapagkukunan. Sa panahon ng Cold War, karamihan sa supply ng titanium sa mundo ay balintuna na nagmula sa Unyong Sobyet na nakuha sa pamamagitan ng mga tagong channel. Ang propulsion system ng SR-71 ay parehong kapansin-pansin. Pinapatakbo ng dalawang Pratt & Whitney J58 turbojet Hurst ramjet hybrid engine. Bawat isa ay may kakayahang gumawa ng 32,500 pounds ng thrust. Ang Blackbird ay maaaring lumipat mula sa turbojet operation patungo sa ramjet-like airflow sa matinding bilis. Ang mga inlet ng engine kasama ang kanilang komplikadong spike at bypass system ay pinamamahalaan ang supersonic na airflow ng may pambihirang katumpakan na pumipigil sa mga sakuna na compressor stall habang pinipiga ang maximum thrust mula sa disenyo. Sa maraming paraan, ang SR-71 ay hindi gaanong karaniwang sasakyang panghimpapawid at higit na kontroladong pagsabog na ginamit para sa matagal na paglipad. Sa kabila ng pambihirang kakayahan nito, ang SR-71 ay hindi lamang isang asset ng militar para sa United States Air Force USAF. Pinaandar din ng NASA ang sasakyang panghimpapawid para sa aeronautical na pananaliksik. Sinasamantala ang kakayahan nitong maabot ang malapit sa espasyo na kapaligiran at subukan ang mga advanced na high-speed flight dynamics. Itinampok ng mga pinagsamang operasyong ito ang likas na paggamit ng Blackbird habang pangunahing idinisenyo para sa madiskarteng reconnaissance. Ang mga aplikasyon nito ay nakakaapekto sa larangan ng paggalugad sa kalawakan at agham sa atmosfera. Ginamit ng NASA ang mga SR-71 upang pag-aralan ang mga high-altitude phenomena, subukan ang mga eksperimentong sensor at kahit na suportahan ang pagbuo ng mga teknolohiya na sa kalaunan, ay makakahanap ng kanilang daan sa programa ng Space Shuttle at hypersonic na pananaliksik. Ang isa pang pagtukoy sa katangian ng programang SR-71 ay ang pag-uuri nito bilang isang Black Project. Ang terminong ito ay tumutukoy sa mga proyektong napakalihim na ang kanilang pag-iral ay nakatago kahit sa maraming opisyal ng gobyerno, na ang pagpopondo ay kadalasang nakabaon sa hindi malinaw na mga linya ng budget. Ang Blackbird ay nanatiling lihim sa mata ng publiko sa loob ng maraming taon. Ang unang paglipad nito noong Disyembre 1964 sa Palmdale, California ay isinagawa sa ilalim ng matinding lihim. Nakakaunti sa labas ng programa ang nakakaalam ng pagkakaroon nito ng matukoy ng gobyerno ng US na ang estratehiko at psikolohikal na mga benepisyo ng pagsisiwalat ng sasakyang panghimpapawid ay mas malaki kaysa sa mga panganib ng pagiging lihim, ay nakilala ito ng publiko. Kaya noong 1966 inihayag ni Pangulong Lyndon B. Johnson ang SR-71 sa mundo na binabalangkas ito bilang isang pagpapakita ng inobasyon ng Amerika at isang pagpigil laban sa pagsalakay ng Sobyet.
Sa pagpapatakbo, ang SR-71 ay naging pundasyon ng diskarte sa reconnaissance ng US mula sa huling bahagi ng 1960s hanggang 1980s. Lumipad ito ng mga misyon sa mga pabago-bagong rehiyon gaya ng Middle East, North Korea at South China Sea na nagbibigay ng katalinuhan na hindi pa makukuha ng mga satellite noong panahong iyon nang may sapat na bilis o flexibility. Hindi tulad ng mga satellite na sumunod sa mga predictable na orbit, ang SR-71 ay maaaring mabilis na mai-deploy sa mga crisis zone na kumukuha ng photographic at electronic intelligence na may walang kaparis na resolusyon. Ang mga kamera nito ay maaaring kunan ng larawan ang mga bagay na kasing liit ng isang plaka ng lisensya mula sa multi-thousand talampakan, habang ang mga sensor nito ay nangongolekta ng mga elektronikong emisyon na kritikal para sa pagmamapa ng mga network ng radar ng kaaway. Gayunpaman, sa kabila ng kahangahangang record nito, ang SR-71 ay mahal din sa pagpapatakbo. Ang mga gastos sa pagpapanatili ang espesyal na gasolina JP7 at ang matinding pangangailangan sa air crew at ground crew ay naging dahilan upang ang bawat misyon ay isang pambihirang gawain. Bukod dito, noong dekada 1990, ang mga pagsulong sa satellite reconnaissance at mga umuusbong na unmanned aerial vehicles UAVs ay nagsimulang mag-alok ng mga alternatibong pamamaraan para sa pagkolekta ng intelligence. Bilang resulta, ang Blackbird ay opisyal na nagretiro noong 1998 kahit na ang misteryoso at teknolohikal na impluensya nito ay nananatili hanggang sa araw na ito. Sa pagbabalik tanaw, ang SR-71 ay kumakatawan sa higit pa sa isang reconnaissance aircraft. Ito ay ang embodiment ng Cold War urgency, American ingenuity at aerospace mapangahas. Ang legacy nito ay makikita sa stealth aircraft, ngayon hypersonic research programs at maging sa mga konsepto ng spaceplane. Ilang sasakyang panghimpapawid ang nakakuha ng imahinasyon ng parehong mga inhinyero at ng publiko na katulad ng Blackbird. Hanggang ngayon nananatili itong benchmark kung saan sinusukat ang bilis, altitude at kakayahan sa reconnaissance. Sa huli, ang Lockheed's Skunk Works ay naghatid hindi lamang isang makina ngunit isang alamat. Pinaglihi sa lihim inihayag sa tamang sandali ng politika at pinaandar ng may pinaghalong katumpakan at katapangan. Ang SR-71 ay naging isang malakas na simbolo ng manipis na linya sa pagitan ng science fiction at katotohanan. Ito ay patunay na kapag hinihimok ng pangangailangan, ambisyon at makikinang na pag-iisip ang inhenyero ng tao, ay maaaring salungatin ang mismong mga limitasyon ng pisika at sa paggawa nito muling hubugin ang balanse ng pandaigdigang kapangyarihan. Ang SR-71 ay isang estratehikong reconnaissance aircraft na idinisenyo ng American aerospace engineer na si Clarence Kelly Johnson, at ito ay naatasang mangalap ng katalinuhan sa anyo ng mga imahe, signal sukat at lagda. Naging posible ito sa pamamagitan ng mga signal intelligence sensor, isang airborne radar na nakikita sa gilid at isang high-def na photo camera. Ang hugis ng SR-71 ay higit na nakabatay sa A-12, isa sa mga unang jet na may pinababang radar cross-section na ginagawa itong mas hindi nakikita ng radar. Sa tuwing napatunayang hindi sapat ang mga pagsusumikap sa invisibility at ang SR-71 ay makikita, at pagkatapos ay binaril gamit ang mga missile, ang jet ay madaling makaalis sa mga missile na ito. 32 SR-71 lamang ang nalikha. 2 sa kanila ang nawala sa mga aksidente at walang napunta sa apoy ng kaaway na mauunawaan. Sa 3 beses sa bilis ng tunog, ang mga aksidente ay hindi masyadong malayo at maaaring iyon ang dahilan kung bakit ang SR-72 at ang Quarter Horse ay malamang na mga unmanned hypersonic jet. Tulad ng sa oras ng pagre-retiro nito, ang SR-72 ay nagkaroon na ng malaking papel sa pagbuo ng hypersonic flight dahil ang mga kalamangan nito ay isasama sa hinaharap na hypersonic fighter tulad ng SR-72 at Quarter Horse. At ang mga hakbang ay ginawa upang matugunan ang mga kahinaan.
Sa katunayan, ang SR-72 ay magkakaroon ng napakaraming pagkakatulad sa DNA bilang ang SR-71 na ito ay binansagan na anak ng Blackbird. SR-72. Ang SR-72 ay sagot ni Lockheed Martin sa isang mundo na humihiling ng hypersonic na paglalakbay para sa mga layunin ng pagtatanggol. Sa sandaling ganap na nabuo ito ay magsisilbi sa parehong layunin tulad ng hinalinhan nito katalinuhan pagsubaybay at pagmamanman sa kilos. Hindi tulad ng hinalinhan nito gayunpaman, ang SR-72 ay malamang na magsasagawa ng mga operasyon ng strike. Ang mga kakayahan sa pag-atake nito ay maaaring gumawa ng jet na isang nakamamatay na nakakaiwas na manlalaban sa sarili. Ang SR-72 anak ni Blackbird ay magkakaroon ng iisang TBCC engine tulad ng SR-71 at inaasahang magkakaroon ng unang paglipad nito sa 2023. Ang isang buong ready-to-go na bersyon para sa Air Force ay tinatayang mabubuo sa 2030 at sa kontrata ng NASA na nagbibigay ng kalikasan kay Lockheed Martin noong nakaraan patungkol sa hypersonic tech, malamang na ang United States ay magpapatakbo din ng Air Force na ito ng Air Force. Ang US ay dati nang gumawa ng ilang mga pagtatangka upang palitan ang SR-71 na walang talagang tumutupad sa mga inaasahan. Halimbawa, ang Hypersonic Technology Vehicle 2 HTV-2 ay isang sasakyang panghimpapawid na idinisenyo upang maabot ang mataas na hypersonic na bilis ng Mach 20. Ngunit ang dalawang pagsubok na flight nito ay hindi gaanong kabiguan dahil pareho silang umabot sa mga biglaang pagtatapos ng pag-crash mga 9 na minuto sa kanilang nakaplanong 30 minutong flight. Sa mga tuntunin ng mga gastos ng SR-72, walang masyadong buzz tungkol dito. Gayunpaman, ang kasalukuyang strategic advisor at dating CEO ng Lockheed Martin si Marillyn Hewson ay ibinahagi noong 2016 na ang sasakyang panghimpapawid ay maaaring itayo sa mas mababa sa $1 billion. Sa ngayon, ang SR-72 ay nananatiling pinakamalapit na makina mula sa Lockheed Martin hanggang sa kasalukuyang hypersonic na bilis at inaasahang aabot ng kasing bilis ng Mach 6 na posibleng lumampas sa Hermes quarter horse. At kahit na ang quarter horse ay mayroon lamang pinakamataas na bilis na Mach 5, nakukuha nito ang kredito bilang ang tanging hypersonic jet na maaaring magsilbi sa mga layuning pangkomersyo sa hinaharap. Ito ang nananatiling pangunahing puwersa ng Hermes mula nang ilunsad ito noong 2018 at nakagawa sila ng ilang makabuluhang pag-unlad sa medyo maikling timeline na 3 taon. Ang NASA at ang Air Force ay namuhunan sa kumpanya ng pagsisimula dahil ang hypersonic na bilis ay isang departamento na kahit na sila ay hindi pa ganap na nakrack. Kaya't kung ang quarter horse ay magiging isang tagumpay tulad ng hinahanap nito, ang tech na ginamit sa pag-unlad nito ay madaling magkaroon ng mga aplikasyon sa militar at maaaring sa huli ay ilipat ang focus ng militar mula sa patago patungo sa malabong bilis. Kaya ang dahilan kung bakit ang US Air Force ay nag-splash ng 60 milyon sa pagsubok na paglipad ng quarter horse. Ang eksaktong mga pamumuhunan ng NASA ay hindi gaanong kilala at hindi ito ang unang pagkakataon na ang Air Force sa particular ay mamumuhunan sa startup. Humigit kumulang 1 taon bago ang pinakabagong 60 milyon na pamumuhunan, gumawa din sila ng 1.5 milyon na kontrata para sa Hermes upang ipagpatuloy ang trabaho nito sa hypersonic na paglalakbay. Pagkatapos matagumpay na sinubukan ng kumpanya ang prototype ng makina nitong Mach 5 noong Pebrero 2020. Sa ngayon, ang quarter horse ay nananatiling hypersonic jet na may pinakamataas na kapasidad ng kargamento at ito ang dahilan kung bakit tinawag itong eroplano sa hinaharap dahil ito ang madalas na makikita ng mga sibilyan at talagang mauupuan. At salamat sa isang TVCC engine na nakabatay sa General Electric J85 engine, maaari kaming pumunta mula New York papuntang London sa loob ng 1.5 oras kaysa sa tradisyonal na 7 oras.
Ang makinang ito na ginamit sa Northrop F-5 fighter jet ay napatunayan na ang sarili bilang isang mahusay na makina sa supersonic na espasyo at muling gagamitin gamit ang proprietary tech ng Hermes sa isang TVCC engine para sa hypersonic na paggamit. Ang Hermes ay kasalukuyang mayroong halos 7 sa mga quarter ng 1 toneladang makina na ito. Ito ay nananatiling isa sa pinakamatagumpay na makina ng General Electric na gumagawa ng thrust na humigit kumulang 3,000-pound force dry at 5,000-pound force na may afterburner. Ang makina ay tinatayang mananatili sa serbisyo ng US Air Force hanggang 2040s at maliwanag na gayon. Sa mga tuntunin ng mga gastos ang Hermes ay tila nasuri din. Itinuon nila ang quarter horse sa mga sistemang autonomous at magagamit muli na mayaman sa hardware na nakatutok ng husto sa mga kinakailangan. Sa ganitong paraan, halos walang mga hindi kinakailangang bahagi upang mapalaki ang mga gastos sa programa. At sa gayon tiwala si Hermes na maisa sa katuparan nila ang quarter horse test flight ng mas mababa sa 100 million na medyo mababa para sa isang hypersonic na proyekto sa yugtong ito. Sa ngayon, ang Hermes ay nagdidisenyo ng isang hypersonic na sasakyang panghimpapawid na parehong matipid at mahusay. At matagumpay din nilang na-demystify ang hypersonic space at ipinakita na hindi ito eksklusibo sa mga sinanay na fighter pilot. Ang antas ng tagumpay na ito sa humigit kumulang 3 taon ay maaari lamang maging patunay na ang presyo ng stock ng Hermes ay malapit ng umabot sa langit tulad ng kanilang jet. Ngunit hindi ito payo sa pananalapi. Ang hypersonic space ay mabilis na umuunlad at ang militar ng US ay kumbinsido na ang isang Mach 5 Plus na jet ay dadalhin sa kalangitan ng mas maaga kaysa mamaya. At ang Blackbird ay nagkaroon ng isang maligayang 30 taong karera ngunit hindi ito mauuri bilang isang hypersonic ngayon. Gayunpaman, ang papel ng Blackbird sa pagbuo ng mga modernong hypersonic jet ay hindi maaring palakihin lalo na sa pagiging epektibo ng hyperspeed sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, ang anak ng Blackbird ay dumating upang gampanan ang papel nito na nagtatampok ng mas makabagong lahat kaysa sa nauna sa dati nitong na-access, lalo na ang TVCC engine nito at isang mas naka-attacking setup na may mga bala na nakamount. Dinisenyo din ang SR-72 bilang isang unmanned aircraft salamat sa pagbuo ng mga drone at communication tech sa nakalipas na 20 taon. At stretching SR-72 ang quarter horse ay may mga plano na maaaring tukoy nito bilang isang unmanned aircraft. Gayunpaman, may mga pag-uusap na maaari itong maging optional kapag natapos na ang pagsubok sa paglipad. Makatuwiran ito lalo na sa mga komersyal na bersyon. Masdi kang sumang-ayon na mas ligtas ang isang eroplano kapag may pilot na nakaupo. Isang bagay ang sigurado bagaman. Ang mga supersonic na bilis ay maaring ituring na masyadong mabagal at ang bilis ng tunog ay mas mabagal. Ito ay halos parang isang bagay mula sa isang science fiction na pelikula at sa isang paraan, marahil ito talaga. Ngunit ang totoo, hindi ito katang-isip, ito ang katotohanan ng mundong ginagalawan natin ngayon at hindi ka panipaniwalang masaksihan. Patuloy na itinutulak ng teknolohiya at inobasyon ang mga hangganan ng dating inaakala na imposible at sa tuwing titingin tayo ng kaunti papalapit parang dumating na ang hinaharap. At kung pag-uusapan ang mga bagay na hindi ka panipaniwalang makita, isa sa mga iyon ay maglalaan ka lang ng 1 segundo upang i-click ang malaking pulang button na mag-subscribe sa ibaba. Sa paggawa niyan, hindi mo lang sinusuportahan ang channel na ito, kundi sinisigurado mo rin na hindi mo mapalampas ang mga susunod na kamangha-manghang kwento at insight na ibabahagi namin. Kung na-enjoy mo ang video na ito sa ngayon, kung ito ay nakapag-isip o nakapagpukaw ng iyong pagkamausisa, kahit kaunti pagkatapos ay mangyaring magpatuloy at bigyan ito ng thumbs up. Maaaring mukhang isang maliit na galaw, ngunit talagang nakakatulong ito sa channel na lumago at nagbibigay daan sa amin na patuloy na maghatid sa iyo ng mataas na kalidad na nilalaman.
Kaya kung gusto mong patuloy na tuklasin ang mga kahangahangang katotohanan, hindi ka panipaniwalang teknolohiya at mga talakayan na nakakapukaw ng pag-iisip sa amin, tiyaking mag-subscribe ka, pindutin ang like button at kahit na ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan na maaaring maging kawili-wili ito tulad ng ginawa mo. Sama-sama maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng mga taong masigasig na tuklasin kung gaano talaga katangi ang ating mundo. Malaking tulong ito sa algorithm ng YouTube. Huwag mag-atubiling magtanong ng anumang mga katanungan sa section ng mga komento sa ibaba at tatalakayin natin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Yun lang ang para sa video na ito. Mag-scare tayo sa susunod.